na fresh yung loan app na to, at least sa channel na to, kasi first time ko pa lang siyang pag-uusapan. And yung loan app na to ay sabi nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos. SEC registered pa daw siya. At 3 minutes lang daw ha, pwede kang ma-approve. Legit nga ba? Yung munang i-download tong si Fresh Loan na may 4.7 stars at 22,000 na yung nagbigay sa kanya ng rating. Oops, wait. Ako na muna yung nag-try para sa inyo. So kung gusto nyo malaman kung anong meron dito sa kay Fresh Loan, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. And dito sa channel, wala po tayong pinopromote, kaya wala po akong OLA links dyan. Yung dito, yung goal natin is magbigay lang ng tamang expectations. Yung mahalaga ay alam nyo kung anong meron bago nyo siya lapitan. So, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Review lang po, walang marketing. Kaya yung topic natin today ay si Fresh Loan. Safe online loan. If you are a Filipino citizen, age 18 years old or older, possess at least one valid ID document, dapat may phone number, paano ka magre-register, then pwede ka mag-apply dito. Under sa kay Just Smile Lending Corporation, that's licensed. Dito kagad guys may mga hindi na natutuwa sa kanya. Hindi po dyan natatapos yung review natin dahil sinilip ko nga yung loan app na to. Kaya in-install ko siya at kaagad bumungad tong mga permissions na gusto niyang kunin sa'yo. Kasama na doon yung access to installed applications. O, marites siya sa cellphone mo ha. Access to camera, device information collection, SMS, data collection. Wala naman makipag-marites yung isang loan app sa cellphone natin. Basta yung totoong legit. Kailangan mo kasi yung i-accept dahil mag-a-apply ka. Otherwise, hindi ka makakapag-proceed. Bago kayo mag-apply dito, click nyo yung privacy and service agreement na yan, You can copy-paste that number na dinidisplay nyo sa app at punta kayo kaagad sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. At dahil OLA po to, kailangan andun po yung loan app na to. Pero ito wala. So normally kapag yung loan app wala na doon, syempre lalayuan ko na yan. But since alam ko, curious kayo kung talaga bang nagpapautang to ng 50,000 pesos, okay ba yung terms niya? So nagbigay po ako ng phone number sa loan app na to, and then obviously nagpo-OTP siya. At pagpasok ko sa loan apps, dun sa dashboard niya, sabi niya 50,000 pesos daw maximum loan na pwedeng ipahiram. And then meron siyang 0.05% and terms na 91 to 360 days daw. Kinlik ko yung borrow now, and humingi po siya ng usage access can boost your credit limit. Pero I don't think makakapag-proceed ka kung hindi mo i-grant to. Kaya ginrant ko. And hihingi na siya ng personal information. Single, married, unmarried. Tapos yung rental property ownership. Pwede naman siguro ilagay ito sa isang page, no? Pero pinipage by page niya. And then credit card quantity, sinabi kong 0. And then residential address, kailangan mo yung ilagay, detailed address, and email para makapag-proceed. So, doon naman sa work information, ang dami niyang categories ha, tsaka siya. Pag sinabi mo namang unemployed, wala na siya masyadong hihinging information sa inyo. And then sa contact information naman, ay, bongga, dalawa lang. Buti na lang kasi yung Facebook, yung Messenger, Viber, optional. Magpipicture ka ng ID mo, magsiselfie ka, yung mga ganon-ganon na yan. Siyempre, sa pag-facial recognition, medyo strict din siya, kaya dapat maganda yung lighting. Yung mga IDs naman na tinatanggap ng loan app na to is UMID, passport, SSS, PRC, driving license, postal ID, national ID, electronic, pwede electronic ha, GSIS, and PhilHealth. So, ngayon, yung tanong, gusto mo bang bigyan yung loan app na to ng ganong mga information? Kaya wait muna, check nyo muna kung anong naging offer sa akin at kung worth it ba. But bago tayo mapunta doon, ito yung loan app na to, pagkatapos mo picturein yung ID, medyo tamad. Tamad ka. Kasi ikaw yung personal mag-fill out, hindi po siya, hindi niya makaka-capture. O, kailangan ko yung i-fill in. Yung mga, naman, pwede mo ipadala sa GCash, Paymaya, GrabPay, pwede ring bank, pero huwag ng bank, guys. So, take note na yung loan app na to, meron siyang delete account option. Okay? Pero sa daming loan apps na na-encounter ko guys, at yung parang information ko, nakikita ko na pag nawala, may bumalik, may bago, may ibang mga loan apps na parang nire-recycle lang yung info. Huwag nyo nang hintayin na mapunta kayo dito sa delete account. At ito na po yung kanyang
offer sa akin. Minahirapan niya ako kasi ayaw niyang mag-screenshot ako. Pahirapan, ayaw niyang mag-screenshot ako ng offer niya. Kala mo ba naman ang ganda-ganda ng offer? Kunyari long term lang. Kasi yung naging offer niya sa akin is 1,000. O, bongga. Okay, fine. Tapos meron pa siyang pa-installment na puro piso. Doesn't make sense at all. Kaloka siya. Pinapalabas niya sa 1,000. Yung babayaran mo lang, ibabalik mo lang daw is 1,076. Kunyari, nababa yung interest. But wait, wag muna. Scroll down. Hold up daw. Kaya ayaw niyang pa-screenshot. Doon yung makikita na meron siyang service fee na 330. And ikakaltas niya yan sa offer niya, yung service fee. Yung matatanggap is 670 na lang. Kaya pala mukhang mababa yung interest niya kasi dun ka niya tatraidorin sa service fee na kaagad niyang ikakaltas. Doesn't sound fair. Take note guys, yung mga OLA na to or mga loan platforms na walang collateral and may loan terms na 10,000 pesos at pababa at yung term is no more than 4 months. Meron po silang cap na dapat 15% lang effective interest rate. At pag sinabing effective, doon sa 15%, kasama na dapat yun yung mga additional fees na gusto nyong ipatong. Kung 330, that's more than 15% of 1,000. Just imagine kung papahiramin ka niya ng 50,000 pesos, kakalta siya ng 30%. That's not fair. At sasabihin niyang installment, piso, first installment pa lang, bayad ka na. Naglolokohan yata tayo dito, ha? So, para sa akin, X na yung loan app na to. At kung ako masusunod ha, kung makikinig kayo sa akin, then iiwasan ko po yung mga ganito. Dahil ayaw ko ng terms niya. Ayaw ko lang. Pero nasa inyo pa rin yan. Kasi, well, after all, kayong nagdidesisyon kung uutangan nyo to o hindi. Kung wala talaga matakbuhan, 1,000 seems okay na rin, Pero yung hindi okay nito is kakatas po siya ng 330. Tatanggap mo 670, babayaran mo 1,076. Okay ka doon? Payag ka doon? So guys, dapat pag-isipan ha, bago mag-loan. So, hindi ko po tinake yung offer niya kasi para sa akin isa siyang malaking kalokohan. Hindi ko kinlik yung claim. Hindi ko kinlik yung withdraw money. Tapos na-imbiyer na ako dito, hindi naman masyado maganda yung offer, ayaw pa niyang pa-screenshot. Ba't siya pumayag magpa-screenshot dun sa ibang pages? Eh dito hindi, di ba? Ako kayo mapunta sa mga itong mga loan apps na nakakaloka lang talaga. Check nyo muna yung mga legit loan apps na nasubukan ko na at meron akong playlist where you can, hindi pahirapan yung paghanap. Andun po silang lahat. So, bago kayo mapunta dito sa kay Fresh Loan na to, na parang mabubulok ka siguro sa kakaproblema, bakit ganyan siya? Wag muna dito guys, dun muna kayo mag-try sa mga legit loan apps na nasa playlist na to. So itong si Fresh Loan, obviously, X na po siya sa akin. And ba't mo naman tatanggapin yung ganitong offer, So wala namang nangyari guys. Nagpa-delete ako ng account, wala naman akong natanggap kasi hindi ko po kinlik yung withdraw money. Kaya mag-ingat po tayo bago mag-click na yan kasi ayaw natin ng sakit sa ulo. So I hope meron kayong natutunan sa video natin today and thank you so much for staying this far. Kung hindi pa kayo subscribe kayo dito dahil loan apps po yung topic at nagbibigay ako ng tamang expectations. Chine-check ko sila para sa inyo, para kayo ay mas may alam sa mga ganitong mga items. So, thank you so much for watching. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!